Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1111. Malamang may relasyon si Gabriel kay Yuka. Walang ibang paliwanag kung bakit niya ito bibigyan ng napakaraming pera. May tinuro sa grupo ng mga lalaki. Naniniwala rin ako. He called her his goddaughter, but I think there's more to their relationship than meets the eye, sabi ng isa pa. Bakit pa niya ito bibigyan ng napakaraming pera? Nadama ng lahat na napakalaking magbigay ng 7 milyon sa isang hallmaster na may maliit na impluensya. Narinig ni Severin mula sa mga anunsyo na maraming mayayamang negosyante ang nagbigay ng humigit kumulang 10,000 hanggang 15,000 dolyares. Ang mga gustong mapanatili ang kanilang mga pagpapakita ay magbibigay ng humigit kumulang 300,000 dolyar hanggang 600,000 dolyar. Ang ilang mga tao na nasa mas mabuting pakikipag-ugnayan kay Yuka ay magbibigay ng 1 milyon o bahagyang higit sa 1 milyong dolyar. Bilang resulta, ang regalo ni Gabriel na 7 milyon ay isang malaking sorpresa sa lahat ng naroon. Tumingin si Sheila kay Severin at tinanong, magkano ang dapat nating ibigay? Bahagyang kumunat ang mga noo ni Severin bago niya sinabing, I give $30 million. 30 milyon. Akala ko sinabi mo na ayaw mong ibunyag ang iyong pagkatao. Hindi man lang alam ni Yuka kung sino ka, kaya hindi ka ba mapapansin kung bibigyan mo siya ng napakalaking halaga? Gulat na sabi ni Sheila kay Severin. Ngumisi lang si Severin at sinabing, I wasn't planning on giving her that much, but I can't stand all those badly remarks were making some of the people. Dahil lang sa binigyan siya ni Gabriel ng malaking regalo ay hindi ibig sabihin na nakikipagrelasyon sa kanya si Yuka. I showed them that nothing stopping me from giving her a big gift kahit hindi ko pa siya gaanong kilala. Tumango si Sheila matapos maintindihan ang gustong gawin ni Severin. Okay, may katuturan. Hindi ka naman kapos sa pera. Pumasok si Gabriel na nakataas ang ulo. Naging sentro siya ng atensyon at nakaramdam ng pagmamalaki na ang lahat ay nagsasalita tungkol sa kanya o nakatingin sa kanya. Bagamat interesado siya kay Yuka, napakahusay nitong panatilihing nakadistansya sa kanya. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong mapalapit sa kanya at madalas siyang ginabayan ng kaunting matamis na pakikipag-usap. Gayunpaman, naniniwala siya na malapit na niyang makuha ang kanyang mga kamay kay Yuka. Tungkol naman sa mga usap-usapan na may relasyon sila ni Yuka, pakiramdam niya ay hindi na kailangan na magpaliwanag siya ng anuman sa publiko. Nasiyahan siya sa pakikinig sa lahat ng haka-haka na iyon, at iyon ay nagkaroon ng karagdagang benepisyo ng paggawa ng kanyang pinaghihinalaang relasyon kay Yuka, na maging mas malabo. Naniniwala siya na ito ay isang perpektong kinalabasan, dahil nagkaroon ng pagkakataon para sa mga alingaw-ngaw na maging isang self-fulfilling prophecy. Oh, nandito ka. Salamat sa iyong kabutihang loob. Ito ay pagdiriwang lamang ng kaarawan, kaya hindi mo kailangang magbigay ng napakaraming pera. Si Yuka ay nakasuot ng masikip na side slit na damit na nagpapatingkad sa kanyang nakamamanghang figure. Ang kanyang mahaba at makatarungang mga binti na sumilip sa hiwa paminsan-minsan ay maaaring magpabilis ng tibok ng puso nito. Naglakad siya kay Gabriel at malumanay na binati. Gayunpaman, sinundan siya ng isang medyo may edad na lalaki mula sa likuran. Si Yuka na sinumpa ang kapatid, si Brody. Umasim ang mukha niya nang makita si Gabriel. Hoy, ninong mo ako diba? Hindi ako maaaring maging maramot sa aking inaanak sa kanyang kaarawan. Sumimangot si Gabriel at nakangiting sabi. Hindi napigilan ni Gabriel ang sarili sa pagmamasid sa mga dibdib ni Yuka. Napalunok siya habang nakatingin sa figure nito kahit hindi niya alam kung kailan siya magkakaroon ng pagkakataong matikman siya. Abala siya sa pagpapantasya ng ipahayag ng bahagyang nanginginig na boses, nagregalo si Mr. Severin Foylet ng birthday gift na $30 million. Nagulat ang mga bisita sa loob ng marinig iyon. May nagbigay ba ng 30 milyon? 30 milyon. Hindi naman ako niloloko ng tenga ko diba? Bagamat ayaw ni Yuka na magdaos ng mga birthday party, medyo kulang siya sa pera sa sandaling ito at gustong subukang makakuha ng pera sa pamamagitan ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa ganoong paraan, makakahinga siya ng maluwag, kahit sa sandaling ito.
Lumipas na ang deadline para mabayaran ang 150 milyong utang na kanyang inutang sa Free Rebel Gang. Bagaman tumulong si Gabriel na magsalita para sa kanya, kailangan pa rin niyang bayaran ang ilang utang sa lalong madaling panahon. Kung patuloy niyang ipagpaliban ito, maaaring magpasya ang gang na huwag nang magpakita sa kanya ng paggalang. Oo, ito ay 30 milyon. Napalunok ang dakilang elder sa likod ni Yuka pagkatapos na matauhan. Tinanong niya ito, kailan mo pa nakilala ang isang taong mapagbigay, ma'am? Siya ba ang young master ng pangalawa o unang antas ng pamilya? Ang unang pag-aakala ng dakilang elder ay isang tao mula sa isang first tier o second tier na pamilya na nahulog kay Yuka. Walang ibang lohikal na paliwanag kung bakit darating ang taong iyon na may dalang napakalaking regalo. Nanigas ang ngiti ni Gabriel. Ang kanyang regalo na 7 milyon ay nakakuha ng atensyon ng lahat, ngunit halos ilang minuto ang lumipas nang may nagbigay ng regalo na 4 na beses ang halaga. Tila nagpapahiwatig na ang kanyang regalo ay napakaliit. Binigyan lang siya ni Severin ng isang bastos na paggising. Dapat kang magmadali at tanggapin siya. Paalala ng pangalawang matanda sa sandaling na pagtanto niya na ito ay wastong kagandahang asal na gawin ito. Hindi gaanong maraming tao ang makakapagbigay ng 30 milyon ng ganoon lang, kaya nararapat na batiin siya ni Yuka ng personal at tanggapin siya. Magiging mahirap kung hindi niya ito gagawin at sa huli ay hindi masaya ang tao. Libre lahat ng upuan, kaya't mangyaring maupo at maupo lang kung saan man. I have to welcome our newly dating guest, nakangiting sabi ni Yuka kay Gabriel. Diretso siyang naglakad papunta kay Severin. Yuka's hip swayed habang siya ay naglalakad, at si Gabriel ay nabighani sa kanyang lakad. Ilang beses na kumibot ang labi niya habang nakatingin sa entrance. Sino ang lalaking ito? How dare he steal my thunder? May nakakakilala ba kung sino si Severin? Isa ba siya sa mga mayayamang binata na nahulog kay Yuka? Bakit pa niya ito bibigyan ng napakaraming pera bilang regalo sa kaarawan? Baka mas malikot si Yuka kaysa sa inaakala natin. Siguro matagal na siyang natutulog kay Severin. Hindi lang natin alam ang tungkol dito. Oo, sino ang nakakaalam kung kailan sila nagsimulang maging kabit? Maraming tao ang nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili. Narinig ni Severin ang usapan dahil sa kanyang mataas na kakayahan. Agad na umawang ng marahas ang labi niya. Ang dahilan kung bakit siya nagbigay ng ganoong kalaking halaga ay upang patunayan na ang isang taong hindi masyadong pamilyar kay Yuka ay maaari pa ring maging mapagbigay. Nais niyang ipakita sa lahat na ang pagiging bukas palad ng isang tao ay hindi nauugnay sa kung may relasyon sila sa kanya o wala. Sa kasamaang palad, ang kanyang kilos ay nakamit ang kabaligtaran na epekto. Hindi nagtagal ay naniwala ang lahat na sila ni Yuka ay may relasyon din. Ang reaksyon ng bawat isa ay tila nagmumungkahi na kahit na ang isang mahinhin na pagkilos mula sa isang kaakit-akit na babae ay hindi gaanong sukat at pinag-uusapan sa kanyang likuran. Si Yuka ay isang napakagandang babae. Natigilan si Severin nang lumapit ito sa kanya na nakangiti. Noon, tinanggal na ni Severin ang singsing sa kamay at itinago sa bulsa ng pantalon. Ayaw niyang makilala siya ng ganoon kabilas ni Yuka. Salamat sa iyong kabutihang loob, Mr. Severin. Sana ay hindi mo ito maling paraan, ngunit maaari mo bang ipaalala sa akin kung saan at kailan tayong dalawa nagkita? Nakangiting tinignan ni Yuka ang gwapong nasa harapan niya. Kahit anong pilit niyang alalahanin noong nakilala niya ito, wala siyang alaala na nakilala ang lalaking iyon. Ngumiti si Severin at sinabing, isang beses lang tayo nagkita, kaya siguro nakalimutan mo na kung sino ako. Ito ay hindi mahalaga, bagaman. Naniniwala ako na madalas na tayong magkikita. Nabigla si Sheila nang marinig iyon. Hindi niya inaasahan na magsisinungaling si Severin at sasabihin na nakilala niya si Yuka. Sa pangalawang pag-iisip, gayunpaman, napagtanto niya na sinabi lamang niya iyon dahil wala nang ibang mas mahusay na dahilan. Maaari ko bang itanong kung sino ka? Kumunot ang noo ni Yuka. Naisip niya sa kanyang sarili, kilala ko ang lahat ng mayayaman sa Skysean City, at ang tanging makakapagbigay ng ganoong kalaking halaga ay hindi nakapasok sa ilalim ng aking radar. Bakit hindi ko siya nakita dati? Ngumiti ng mahina si Severin. Ang pangalan ko ay Severin Foylet. Tawagin mo na lang akong Severin. Nagkataon na dumaan ako dito ngayon,
and I came to give you a toast after noong na birthday mo ngayon. Pagkatapos ay huminto siya sandali at nagtanong, "Oh, hindi ba ako welcome dito?" Agad namang kumurap si Yuka kay Severin at mapanghali ng sinabi, "Of course you're welcome. Natutuwa akong narito ka para uminom at makipag-toast sa akin. Bakit ako magiging malungkot? Pumasok ka, Severin. May ilang oras pa bago maghapunan, kaya bakit hindi mo nalang gawin ang iyong sarili na parang iyong bahay?" "Oo naman," tumanggo si Severin. "Maaari mong alagaan ang iyong mga gawain. Sigurado akong madalas na tayong magkita sa isa't isa sa hinaharap." Yuko's heart skipped a beat when she heard that dahil parang nagpahiwatig ito na attracted ito sa kanya. Iyon ay magpapaliwanag kung bakit siya ay magbibigay sa kanya ng isang malaking halaga ng pera at pahiwatig sa kanya kaya hindi maliwanag. Wala sa mga iyon ang mahalaga sa kanya. Ang 30 milyon ay magiging napakalaking tulong sa pansamantalang paglutas ng kanyang mga isyu. Ang ilan sa mga negosyo ng bulwagan ay nagiging hindi mapanatili, at marami rin siyang bibig na dapat pakainin. Ang makilala ang isang mayamang binata na tulad niya ay magiging lubhang kapaki-pakinabang kung sakaling kailanganin niya ang tulong nito sa hinaharap. Siya ay may sapat na karanasan sa pagtigil sa mga lalaki at pagwawalang bahala sa kanilang mga kahilingan para sa pagpapalagayang loob, kaya iyon ay isang bagay na hindi niya kailangang alalahanin. Sa tingin ko ay interesado siya sa iyo at gustong patulan ka, Yuka. Hindi siya pwedeng dumaan lang dito, bulong ni Brody. Naghintay si Brody hanggang sa makaalis si Severin bago sabihin kay Yuka. "Playboy siguro ang lalaking iyon. Nakita mo ang hot chicks sa tabi niya, hindi ba? I bet he the kind of scum who wants to hit on you." Alam na alam iyon ni Yuka, at naririnig niya rin ang galit sa tono ni Brody. "Hindi ako tanga. Alam na alam ko ang kanyang intensyon. Dahil lamang sa mayroon siyang magandang kasama ay hindi automatikong nangangahulugan na siya ay isang kahila-hilakbot na tao. Maraming mayayaman at makapangyarihang tao ang may higit sa isang asawa. Dapat alam mo na sa ngayon. Hindi ko rin siya gaanong kilala. At saka, bakit hindi ko tatanggapin ang kanyang kilos kung handa siyang maghapunan sa atin at bigyan tayo ng napakaraming pera? Ano ang inaasahan mong gawin ko? Itaboy siya." Tumanggo rin ang dakilang matanda. "Hindi mo magagawa iyon. He's giving us so much money because he respects us." Iisipin ng ibang mga gang na halos kasing lakas natin na nakakuha ng malakas na backer ang ating pinuno. Wala na sa kanila ang maglalakas loob na i-target tayo at magkakaroon ng mas madaling landas sa hinaharap. Isa pa, siguradong magagalit ang impyerno na iyon kung sasabihin nating umalis siya. Ano ang gagawin natin pagkatapos? Yaong mga sapat na bukas palad upang magbigay ng mga ganoong halaga ay malamang na mga young master ng mga pangalawang tier na pamilya man lang. At muli, wala pa akong narinig na kahit sinong may pangalan niya noon. Masama pa rin ang loob ni Brody dahil ayaw niyang ibaba ng babaeng nagustuhan niya ang standards niya para lang sa pera. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, binanggit niya na ang impyerno na iyon ay madalas makipagkita kay Yuka sa hinaharap. Malinaw na sinusubukan niyang magpahiwatig ng isang bagay. Gaano siya kawalang hiya? "I think it's best na wag mo siyang pansinin." Gayunpaman, sinabi ni Yuka, hindi na kailangang magsunog ng anumang tulay. "He didn't even made it clear that he likes me, so why don't we just treat him as another new friend? Anyway, andito na ang mga Warnock, kaya patawarin mo ako habang pupunta ako at batiin sila." Umalis na si Yuka. Nang medyo malayo na si Yuka, tinapik ng dakilang elder ang balikat ni Brody at sinabing, "Bumantong hininga, sa palagay ko ay dapat mong pagpahingahin ang bagay na ito. Tama ang desisyon niya, kailangan natin ng pera, at 30 milyon ay magbibigay daan sa atin ng kaunti pang silid sa paghinga." Sa anumang kaso, sinabi ng lalaki na narito siya para sa isang inumin, at wala ka sa posisyon na saktan ang gayong tao. Pagkatapos ay sinabi ni Brody, "Nag-aalala ako na baka mayroon siyang mga lihim na motibo." Ilalapag ni Yuka ang sarili sa mainit na tubig kung mali ang pagkalkula niya sa lawak ng kanyang kontrol sa sitwasyon. Hindi man lang niya sinabi sa atin kung saang pamilya siya nagmula, kaya sa tingin ko ay may tinatago siya ng sadya. Kailangan nating maging maingat sa ganitong sitwasyon. Ngumiti ng mapait ang dakilang elder.
Kung young master siya ng isang maimpluwensyang pamilya, mas lalong dahilan para hindi natin siya guluhin. Kailangan lang magtiwala sa ating hall master na haharapin siya ayon sa nakikita niyang angkop. Naglakad sa isang tabi sina Severin at Sheila at nagkwentuhan. Bigla namang lumapit sa kanila ang isang lalaking chubby na nakangiti. Agad niyang sinabi kay Severin, "Don't you think you're being too generous, Mr. Severin? Worth it bang mag-alok ng napakaraming pera para lang matamaan ang babaeng katulad niya? Ito ay 30 milyon ang pinag-uusapan." Saglit na nablangko si Severin, ngunit kalaunan ay sumagot siya, "Ano ang dinadaldal mo? Wala akong sinabi na gusto ko siyang patulan. I treat her as a friend, and I'm here to raise a toast to her after knowing that it's her birthday." Ang kabilang partido ay may isang mapagmataas na ekspresyon habang alam niyang sinabi, "Hehe, tingnan mo at ang iyong mga palusot. Huwag ka nang mahiya, ngayon. Lalaki ako, at ikaw din. Alam ko kung ano ang nasa isip mo." Huminto siya saka huminga bago sinabing, "My name is Darren Warnock. Nandyan lang ang pamilya ko. I be honest sa'yo, si Yuka ay isang napakatalino na babae. Hindi ka mananalo laban sa kanya sa kanyang mga laro." Agad na tanong ni Severin na nagtataka, "Her games? Pwede mo bang ipaliwanag iyon?" Kabanata 1115. Ngumiti ng masama si Darren at nagpaliwanag, "She's a very cunning woman. Nililigawan ka lang niya kapag nakikinabang siya. Sa sandaling gusto mong makipag-usap sa kanya, aalis siya at magsabi ng isang bagay tulad ng 'You're such a meanie' or something of the sort. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya muli, alam niya ang mga paraan ng mundo. Kaya niyang balansehin ang mga maselan na relasyon sa mga lalaki at kumilos na parang napaka-espesyal ng relasyon mo sa kanya. Pero hindi ka man lang makalapit sa kanya. Maghahanap ng lahat ng uri ng mga dahilan ang Shell upang paalisin ka. Sa tingin mo ba ay tinitrato siya ni Gabriel na parang Diyosa? Sa impyerno, gusto lang niya itong suntukin. Napangiti si Severin pagkarinig nun. Huwag mag-alala tungkol dito, 30 milyon lang. Ano naman, ikalulugod kong bigyan siya ng 200 milyon. Ito ay mani lamang sa akin. Natahimik si Darren nang marinig iyon. Nakaawang ang bibig niya. Ikaw ay mayaman, kung gayon. Ngunit sa palagay ko ay hindi ito katumbas ng halaga. Hindi siya kasing bata ng ibang mga babae, at alam ng kabutihan kung natutulog siya sa kanyang ninong. Hindi mo dapat sayangin ang iyong pera ng ganyan. Mayaman ka, kaya napakaraming babae ang magmamakaawa na makasama ka. Hindi ba mas mabuti na makakuha ng isang mas bata at mas maganda? It's such a shame if you spent all that money just to sleep with someone who probably is not even a virgin anymore. Naging madilim ang ekspresyon ni Severin. Tumingin siya kay Darren at sinabing, "You're reading too much into this." Hindi ko kailanman naisip ang tungkol sa kanya. Gaya nga ng sinabi ko, I here to raise a glass to her after I happened to pass by here on her birthday. Hindi alam ni Darren kung ano pa ang isasagot kay Severin. Ito ay tunay na isang kahihiyan na si Severin ay gumastos ng napakaraming pera nang hindi alam ang tunay na kulay ni Yuka. Ang tanging nagawa na lang niya ay mag-thumbs up kay Severin bago magdahilan. Pagkaalis ni Darren, lumapit si Gabriel para abalahin siya. Tiningnan niyang mabuti ang binata sa kanyang harapan at nakaramdam siya ng pananakot. Ramdam niya sa buto niya na dumating lang si Severin dahil kay Yuka. Samantala, si Yuka ay unti-unting nahulog sa bitag ni Gabriel. Naniniwala siyang matutulog na si Yuka nang wala sa oras. Kung tutusin, malaki na ang utang ni Yuka, at kailangan pa niyang umasa sa kanya para sa kanyang $150 milyong na utang sa Free Rebel Gang. Pagkatapos ay nag-alok siya ng kamay at sinabing, "Ako si Gabriel, ang dakilang tagapangalaga ng Free Rebel Gang." Si Gabriel ang nagkusa na magpakilala. Bagamat walang partikular na magandang impresyon si Severin sa matandang iyon, naging magalang siya upang tanggapin ang pakikipagkamay. "Severin Foylet, natutuwa akong makilala ka. Hehe, napaka-generous mong tao, Severin," sabi ni Gabriel. Kasabay nito, unti-unti niyang pinalakas ang kanyang kamay, at ang resulta ay sumasakit ang kamay ni Severin. Ito ay isang malinaw na babala mula kay Gabriel. Napangisi si Severin nang maramdaman ang pagtaas ng lakas mula sa kamay ni Gabriel.
Unti-unti siyang nagpalakas ng lakas at sinabing, "It's only 30 million. Isang patak sa dagat para sa akin. Oh, I wonder kung anong relasyon mo sa kanya. Bakit mo siya bibigyan ng napakagandang regalo para sa kanyang kaarawan?" Lalong lumakas ang puwersa ni Gabriel nang maramdaman niyang humihigpit ang hawak ni Severin. Sa isang iglap, muli siyang nakakuha ng kapangyarihan. "Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ano ang aming relasyon. Kahit nandito ang leader ng gang mo, wala itong kinalaman sa inyo." Tumawa ng malakas si Severin. Habang nagsasalita siya, nilakasan niya ang hawak niya. Sumakit ang mukha ni Gabriel dahil mas masakit ito kaysa kanina. Laking gulat niya na kaya ni Severin na hawakan ang kamay niya ng napakalakas. "Ah, ikaw!" Sa huli, hindi na nakatiis si Gabriel at tumingkayad. Bahagyang ngumiti si Severin at binitawan ang kamay ni Gabriel. "Mr. Gabriel, you're wrong to think na kaya mo akong i-bully dahil mukha akong bata. I'm not someone you can easily mess with." Tumayo si Gabriel at ngumiti na nahihiya. "Haha, napakalakas mo talaga. Gusto ko lang subukan kung gaano ka katatag." Kasunod nito, tinanong niya, "Oy, sino ang iyong ama?" "Alam kong may foilet sa Skysian City at ang pamilyang iyon ay isang third-tier upper-class na pamilya lamang. Pero natatandaan kong wala sa kanila ang tinatawag na Severin. At palagi silang nag-iisip ng 2 beses bago gumastos ng pera." Ngumiti ng mahina si Severin. "Hindi ako taga rito o anumang lungsod sa probinsyang ito. Ngunit sa palagay ko ay hindi ko na kailangang sabihin sa iyo ang impormasyong iyon." "Okay, naiintindihan ko," ngumiti si Gabriel. Bago siya umalis ay tumingin muna siya kay Sheila. "Magsaya ka." Nang makalayo na si Gabriel sa kanila, tinakto ni Sheila ang bibig at ngumiti. "Sinubukan ka bang makipagkompetensya sa matandang iyon? Hindi ba niya alam na ipapahiya lang nito ang sarili niya?" Sagot ni Severin, "I think he thinks that I'm a threat. Kung hindi, hindi siya lalapit para balaan ako." Ibig sabihin hinahabol niya talaga si Yuka. Napaisip naman si Sheila at tumango. Then she presumed, then it's safe to say na hindi pa siya nakasama ni Yuka. O hindi niya kailangang pumunta para balaan ka. Maraming mga lalaki ang madalas na huminto sa pagbibigay pansin sa kanilang kalahati o pag-aalaga sa kanila kapag nakumpirma na nila ang kanilang relasyon sa isa't isa. Napangiti si Severin. Napakatalino mong ipunan ang lahat ng impormasyong iyon mula sa kanyang reaksyon. Sa tingin ko ay lumalayo si Yuka sa kanya. Tapos dito ba tayo titira o babalik sa hotel? Tanong ni Sheila. It's kinda rude and inappropriate kung pipilitin nating manatili dito. Napaisip si Severin bago sumagot. Hindi ko akalain. Binigyan natin sila ng malaking halaga. Masasabi nating hindi pa tayo nakakahanap ng matutuluyan dahil kararating lang natin dito at magtatanong kung pwede tayong manatili dito ng ilang araw. Hindi yun matatanggihan ni Yuka. Ngumiti si Sheila at tumango, hehe. Sige, kung tumanggi siya, sabihin mo na lang sa kanya ang totoo. Sige, let's see what happen and react accordingly, ngumiti si Severin. Maya-maya, inihain na ang pagkain. Dumating ang dakilang elder ng Taurus Hall upang hanapin sina Severin at Sheila. Mr. Severin, maupo tayo doon. Pareho kayong importanteng bisita namin. Iniimbitahan ka ng aking hallmaster na maupo sa amin. Salamat po. Salamat sa pag-imbita. Ngumiti si Severin. Gaya ng inaasahan niya, ituturing siya ng mga ito bilang isang espesyal na panauhin at anyayahan siyang maupo sa main table pagkatapos ng regalo na ibinigay niya sa kanila ngayon. Ilang sandali, sinundan nila ang dakilang elder patungo sa main table at umupo sa tapat nina Gabriel at Brody. Habang kumakain ang lahat ay maganda ang pakikitungo nina Gabriel at Brody kay Severin. Nagkwentuhan sila at masayang nagkwentuhan. Gayunpaman, naramdaman ni Severin ang ilang puot mula sa kanilang mga tono. Masasabi ng lahat na napakahusay ng kasanayan sa pakikisalamuhan ni Yuka. Madali niyang maasikaso ang lahat at walang sinuman ang nakadama na iniwan. Walang may problema sa sinabi niya. Sa paglipas ng oras, nagsimulang umalis ang mga tao. Sa oras na iyon, hinanap ni Severin si Yuka at sinabing, Miss Yuka. Pumunta kami ni Sheila dito para maghanap ng kaibigan. Pero hindi ko pa siya nahahanap kaya wala kaming matutuluyan. I wonder kung may available ka bang kwarto dito para manatili kami ng ilang araw.
Matapos marinig iyon, kumunat ang noo ni Yuka at napaisip. Ano bang meron sa batang mayaman na ito? Gaano kahirap maghanap ng matutuluyan kapag ganoon siya kayaman? Sa kabila noon, nanatiling pala kaibigan si Yuka. Haha, Severin, marami kaming available na kwarto dito. Aayusin ko ang isa para sa inyo mamaya. Haha, salamat po. Ngumiti si Severin. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Brody. Sa galit na ekspresyon, sinabi niya, Mr. Severin, bakit hindi ka maaaring manatili sa hotel dahil napakayaman mo? Tsaka hindi pa tayo gaanong magkakilala. Sa tingin ko ay hindi mabuti para sa iyo na manatili kung marinig ito ng ibang tao. Lalo na kapag si Yuka ay babae. Bago pa makapagsalita si Severin, mukhang hindi masaya ang mukha ni Yuka. Brody, anong pinagsasabi mo? Si Severin ay ang ating mahalagang bisita. Ano ang masama sa pagstay nila sa atin kapag marami tayong bakanteng kwarto sa villa? Maaari silang manatili dito hanggat gusto nila at hindi ito magiging problema. Galit na galit si Brody. Nakaramdam siya ng selos at hindi mapakali nang makita niyang naglalandian sina Yuka at Gabriel. Naging mas komplikado ang sitwasyon matapos magpakita si Severin na may halatang intensyon na akitin ang atensyon ni Yuka. Hindi na niya napigilan ang galit nang pumayag si Yuka na manatili si Severin. Galit na tanong ni Brody, Yuka, can't you tell this guy is up to no good? Siya ay isang masamang tao at hindi mo siya dapat bigyan ng pagkakataon na saktan ka. Hindi mo ba masasabi na nag-aalala ako sa'yo? Ang hindi lang nagawa ni Brody ay ang magtapat ng pagmamahal kay Yuka. Kahit nakaalis na si Gabriel ay hindi nito napigilan si Brody na ilabas ang kanyang galit. Ngumisi siya, naiintindihan ko na ngayon. Gusto mo ang kanyang pera, hindi ba? Ngunit gaano man tayo kahirap, hindi natin dapat isakripisyo o pilitin ang ating sarili na gawin ang anumang ayaw natin. Ayokong nakikita kang nahihirapan o pinipilit ang sarili mong gawin ang isang bagay na hindi mo gusto. Naiintindihan mo ba? Nakakatakot ang mukha ni Yuka. Inutusan niya, dakilang elder, pangalawang elder, pakibalik si Gabriel para makapagpahinga. I think lasing siya. Oo, tumakbo ang dakilang elder at pangalawang elder at hinawakan si Brody upang ilayo siya sa lugar na iyon. Gayunpaman, itinulak sila ni Brody at galit na sinabi, hindi ako lasing. Marami akong nasa isip at kanina ko pa gustong sabihin ang mga iyon. Pagkatapos nun, tumingin siya kay Severin. Mr. Severin, tulala ka ba? Sa tingin mo ba makukuha mo si Yuka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng maraming pera? Pera mo lang ang gusto niya, hindi ikaw. Wala ka kung pipilitin mong makasama siya. Iniisip ka lang niya bilang kanyang bangko. Brody, sa sobrang galit ni Yuka ay napapikit siya ng mariin. Sinampal niya si Brody sa mukha at namumula ang mga mata. Nakikita mo ba talaga akong ganoong klase ng babae? Ako ang hallmaster ng Taurus Hall at kailangan kong tiyakin na ang operasyon ng hall ay magiging maayos. Ano pa bang inaasahan mong gagawin ko? Regalo lang ito. Ano ang iniisip mo? Walang nangyari sa pagitan namin. Oo, nanghiram nga ako ng pera sa Free Rebel Gang at ilang negosyante pero ibabalik ko sa kanila ang pera in the future. Hindi ko ginamit ang katawan ko para ipagpalit ang perang iyon. Pinipilit ko lang maging mas friendly sa kanila. Pero hindi ko akalain na iisipin mo akong ganoong klase ng babae. Tinakpan ni Brody ang kanyang mukha upang walang makakita sa kanyang mga mata ng puot at hinanakit. Kung talagang kailangan natin ng pera, maaari nating ibenta ang ilan sa ating negosyo. Pero ayokong makitang pinipilit mo ang sarili mong gawin ang isang bagay na ayaw mong isakripisyo ang sarili mo. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos noon, inis na inirapan niya si Severin. Ikaw, lumabas ka sa Taurus Hall ngayon. O ako mismo ang magpapalaya sa iyo. Mula doon, masasabi ni Severin na talagang gusto ni Brody si Yuka. Ang masama ay si Brody ay isang makasarili na tao na tanging ang kanyang sarili lamang ang inaalala. Lumapit sa kanila si Severin na may matangkad na ngiti sa labi. Hindi man lang siya nagalit sa sinabi ni Brody. Brody, sa tingin ko ay may hindi ka naiintindihan. Wala akong nararamdaman para kay Yuka ngayon. Siguro dahil ilang beses pa lang kaming nagkita. Pero naniniwala ako habang lumilipas ang panahon, magkakaroon kami ng feeling sa isa't isa. Ngunit huwag mag-alala,
Ilang araw lang akong mananatili dito. Malinaw, hindi yun nakakumbinsi sa katawan. Ngumisi siya, sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinabi mo? Ipokrito ka kaya itigil mo na yung ginagawa mo. Brody, kung lasing ka, pumunta ka na sa kwarto mo at magpahinga. Itigil na ang pagiging isang asno. Si Severin ay ang ating mahalagang bisita. Paano mo nasabi ang mga iyon? Sa pagkakataong iyon, nakakatakot ang mukha ni Yuka. Binigyan niya ang dakilang elder at pangalawang elder ng senyales na hilahin si Brody palayo. Naunawaan ng dakilang elder at pangalawang elder at ginawa iyon. Bago pa man mapilitang umalis si Brody ay patuloy pa rin siyang nakatitig kay Severin na puno ng galit at hinanakit. Matapos kunin ng dalawang matanda si Brody, sinubukan ni Yuka na bawasan ang tensyon at pinilit na ngumiti kay Severin. Severin, sorry talaga. Palaging nagsasalita ng mga kalokohan si Brody pagkatapos niyang magkaroon ng masyadong maraming baso. Please wag kang magalit sa kanya. Tulad ng ibang normal na tao, si Yuka ay nakaramdam ng takot ngayon. Hindi mahalaga kung si Severin ay isang ipokrito o hindi. Nakakasakit at nakakainsulto lang ang sinabi ni Brody. Kung talagang rich kid si Severin, madali siyang ikinagalit ng mga salitang iyon. Sigurado si Yuka na si Severin ay isang makapangyarihang tao dahil kayang-kaya ni Severin na magbigay ng 30 milyong dolyar bilang regalo sa kanila. Kaya naman, natatakot siya na may posibilidad na hindi lang si Brody ang hahabulin ni Severin kundi ang lahat ng nasa Taurus Hall. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi nagdalawang isip si Yuka at pumayag kaagad na manatili si Severin ng ilang araw. Masasabi niyang hindi si Severin ang taong maaari nilang masaktan. Matapos pakinggan iyon ay napangiti si Severin. Miss Yuka, huwag kang mag-alala. Hindi ako yung tipo ng tao na madaling magalit dahil sa maliit na bagay. So saan kami tutuloy? Bakit hindi mo ayusin ang kwarto para sa amin? Okay, salamat sa pagiging maunawain mo. Ituturo kita sa kwarto mo ngayon. Ngumiti si Yuka at mabilis na dinala sina Severin at Sheila sa kwarto nila. Samantala, sinabi ni Brody sa mga matatanda kapag sila ay nakalayo sa ibang mga tao, dakilang elder, pangalawang elder, maaari nyo na akong bitawan ngayon. Alam nyo kung gaano karami ang nainom ko. Paano ako malalasing pagkatapos ng ilang baso? Hindi ko lang matiis ang lalaking iyon. Bakit ba siya nagpipilit na manatili dito? Halatang hindi lang niya sinusubukang makipagkaibigan kay Yuka. Sasabihin ko sana sa kanya na walang bakanteng kwarto kung tatanungin niya ako. Binitawan ng dakilang elder at pangalawang elder si Brody. Pareho silang nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Sinabi ng dakilang elder, Brody, masyado kang walang ingat ngayon. Alam naman nating lahat na si Yuka ang habol niya. Ngunit wala tayong anumang patunay. Sinabi ng pangalawang elder, tama. Sinubukan naming alamin kung sino ang nasa likod niya ngunit wala man lang siyang ipinahayag. Hindi pa natin alam kung sino siya pero mas mabuti na iwasan natin siyang masaktan kung madali siyang makapaglabas ng malaking halaga. Alam nating lahat na may iba siyang intensyon ngunit maaari lamang tayong magpanggap na hindi natin alam. Naikuyom ng mahigpit ni Brody ang kanyang kamao. Masyado siyang peke. Ang kanyang intensyon ay napakalinaw at gayon paman, nagpatuloy siya sa pagpapanggap na parang hindi yun ang kanyang hinahangad. Ang dakilang elder ay umaliw, anuman ang lahat, wala tayong magagawa. Kailangan mong magtiwala kay Yuka. I am sure she would try to find a way to keep her distance away from him. Si Brody ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at muling naikuyom ang kanyang kamao. Sana nga. Ngunit sa palagay ko ay medyo nag-iingat kayo. Alam kong napakayaman niya pero narinig sana natin ang pangalan niya kung galing talaga siya sa isang kagalang-galang o kilalang pamilya. Karaniwan, ang mga mayayamang batang iyon ay magdadala ng maraming bodyguard para lamang maprotektahan ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, nag-iisa siya sa kanyang babae lamang. Teka, ang impyerno. Malamang ay umaasa siyang ibababa ni Yuka ang kanyang bantay kapag nakita niyang nag-iisa siya. Samantala, dinala ni Yuka sina Severin at Sheila sa isang bakanteng villa. Walang laman ang villa na ito. Malaya kang pumili ng anumang kwartong gusto niyong manatili. Oh, aayusin ko ba ang dalawang maid para mag-asikaso sa bahay? Ngumiti si Severin. Hindi yun kakailanganin. Salamat sa alok. Kailangan lang namin ng matutuluyan.
Napangiti si Yuka. Sige, it's better that way too. Hihilingin ko sa isang tao na pumunta upang ipaalam sa iyo kung oras na para kumain. Haha, okay, salamat Miss Yuka. Kabanata 1120. Tumawa si Severin at sinabing, oh, Miss Yuka, sana naging magkaibigan na tayo ngayon. Mangyaring huwag mahiya na sabihin sa akin kung ikaw ay nasa anumang kahirapan at kung kailangan mo ng anumang tulong. Salamat sa magandang alok, ngunit hindi ko kailangan ng anumang tulong ngayon. Sisiguraduhin kong maaalala kita kapag kailangan ko ng tulong. Natuwa si Yuka sa narinig. Tiyak na isang magandang bagay para sa kanya kung makikilala niya ang isang mayaman na bata kapag siya ay desperado na makakuha ng mas maraming pera. At least ngayon, alam niyang pwede siyang humiram ng pera kay Severin kapag kailangan niyang maghanap ng pera para masigurado ang operasyon ng bulwagan. Hindi niya alam kung may ipinapahiwatig si Severin nang sabihin niya iyon. Haha, magaling, napangiti si Severin. Oh, may gusto sana akong malaman. Gaano katapat ang iyong miyembro sa iyo? Kumunat ang noo ni Yuka. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang tanong ni Severin. Medyo nahuli siya nito. Naisip niya ito at sumagot, napakatapat nila sa akin at sa bulwagan. Tumango si Severin. Ang sarap pakinggan. I know for a fact na minsan hindi lahat ng miyembro ng hall ay loyal. Halimbawa, madalas kong nakikita na kapag ang isang elder attainment ay mas mataas kaysa sa hall master, ang kanyang kakuhan ay pumalit at maaaring siya ay nagpaplano ng isang bagay upang makakuha ng higit na awtoridad. Matapos makinig, ngumiti si Yuka. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Mas kilala ko ang mga lalaki ko kaysa sa iyo. Nagpatuloy siya, sige. Kung wala ng iba, maaari kang magpahinga o malaya kang maglakad-lakad. Aalis na ako ngayon. Nakatira ako sa villa na katabi mo. Kung mayroon man, malaya kang pumunta para hanapin ako. Sige, maraming salamat po. Ngumiti si Severin at pinagsalikop ang kamay para magpaalam. Umalis si Yuka sa villa. Nang nasa labas na siya, sumimangot siya at bamulong. Anong balak niya? Bakit niya naitanong iyon? May balak ba siyang gawin? Kailangan ko siyang bantayan. Buo ang kanyang paniniwala na sinabi iyon ni Severin na may layuning sirain ang tiwala niya kay Brody dahil sa pagtatalo at kung paano inakusahan ni Brody si Severin.